Pinag-aaralan pa rin na Malacanang ang panukalang buwagin na ang Presidential Commission on Good Government o PCGG. Tinitiyak naman ng naturang ahensya na tuloy pa rin ang kanilang pag-aabol sa manoy nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Kasabay ng plano ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na ibigay na sa Department of Justice o DOJ ang paghahabol sa mga umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos, handa raw ang ahensya na pumasok sa isang compromise agreement sa mga Marcos para raw mapabilis ang pagbawi sa mga natitirang nakaw na yaman ng pamilya. Pero ayon kay PCGG Chairman Andres Bautista, sakaling matuloy ito, kailangan daw maging transparent ang usapan sa pagitan ng gobyerno at pamilya Marcos. Wala rin daw compromise ang criminal cases laban sa mga ito. Wala na raw kasi silang pondo para habulin pa ang ilang kaso laban sa mga Marcos, partikular ang ilang assets sa Austria, Switzerland at Germany. Maapektuhan din daw ang nakabinbing kaso na 35 million Arelma account sa New York at $22 million na bahagi ng $684 million Swiss asset na kasalukuyang nasa dalawang bangko sa Singapore. Sa kasalukuyan, mahigit 200 kasong isinampa ng PCGG laban sa pamilya Marcos ang dinidinig pa sa korte. Mahirap na. Tsaka isipin nyo again, 26 years na nakalipas. May mahahanap pa ba tayong bagong ari-arian dito sa Maynila, for example, na baka pwedeng pag-file ng case? Yung mga ebidensya, wala na eh. Yung mga testigo, okay, marami ayaw nang tumulong o yung mga iba naman, pumanaw na. Sa kabila nito, ayon kay Bautista, habang hinihintay pa raw nila na maaprubahan ng Kongreso ang panukalang pagbuwag sa PCGG, gagawin pa rin daw nila ang kanilang trabaho. Pero ang Malacanang, sinabing pinag-aaralan pa rin nila ang panukala. I guess we will leave it with the authorities whether, or the bill or the Congress to decide as to whether it is prime for a legislative abolition or not. But again, there's a process, there's a transition process, and the ill-gotten wealth cases will continue. Gayunman, inaasahang 2 taon mula ngayon maililipat na ng PCGG ang mga kaso ng Marcoses sa DOJ. Ayon kay Bautista, taong 2010 pa raw nila ito ipinanukala, pero hindi raw ito natuloy dahil hindi raw inaksyonan ng Malacanang. Nabuo ang PCGG sa pamamagitan ng Executive Order No. 1 na inilabas ni dating Pangulong Corazon Aquino noong 1986 na layong bawiin lahat ng mga nakaw na yaman ng pamilya Marcos na tinatayang umaabot sa 10 bilyong dolyar. Simula noong 1986, umabot na sa 164 billion pesos o $4 billion ang halaga ng mga ari-arian na nabawi ng pamahalaan mula sa pamilya Marcos at cronies nito. Kabilang na dyan ang $684 million na Swiss bank accounts at mahigit 100 milyong pisong halaga ng mga alahas. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras.